Welcome to K-Catalog. Level 3 Unit 6 Workbook, page 52, nasa Moonbop grammar part na tayo. So again, yung first grammar natin sa Unit 6, we have pidong. Again, pidong is a kind of verb. And sa English, pwede natin isipin ito yung passive voice. Again, kapag passive voice, kung ano yung action word or verb na ginamit sa statement, hindi siya yung action na ginagawa ng subject or hindi din siya yung action na ina-apply sa object. So, ang nangyayari is, yung action na yon ay natatanggap ng subject as an effect. Okay, so it's either natatanggap siya ng subject or ng object ng statement mo and nagkaroon yon ng effect dun sa subject or object. Okay, so tingnan natin yung mga nandito sa table natin. So, last time, nung diniscuss ko siya sa textbook part, sabi ko wala siyang rule talaga, no? So, kung dapat ba nag-end sa vowel or sa consonant, walang ganon. More on memorization. So, dapat, kailangan mo lang masanay ano yung pidong form ng boda, nota, seda, sada. So, more on memorization. And yung pinaka-tip, usually, ito yung apat na idinadagdag sa gitna pag naging pidong sila. So, si i, hi, ri, gi. Example, Buddha, pidong type niya is boida. So, nalagyan lang ng i sa gitna. So, si nota, magiging no, ida. Suda, suida. Satta, saida. And then, bakuda, magiging ba-kuida. Yan. So, again, more on memorization siya. And then, pagdating naman dito, mokta, mokhida. So, hindi ko na isusulat lahat, no? Pakinggan na lang. Ilkta, ilkhida. So, magkakaroon ng hi sa gitna, no? And then, datta, datchida. Chapta, japhida. Makta, makhida. Pag ri naman, so, yolda, yollida. Palda, pallida. Golda, gollida. Mulda, mullida. And then, si dutta, ito ay sulat ko. So, magiging dil muna siya. So, dilda, and then magiging dillida. And then, dito naman tayo sa gi. So, si kenta, magiging kenkida. Chota, chotkida. Anta, ankida. Gamda, gamkida. Chitta, chitkida. So, again, malalagyan lang sila nung gi sa gitna. Yan. Number 2, instruction, 그림을 보고 보기와 같이 문장을 완성하세요. So, check natin example. 민수 씨가 노래를 들어요. So, analyze muna natin. Subject natin is si Minsu. So, dito, hindi siya nakapidong, no? So, yung normal na verb siya. So, dongsa, anong dongsa natin dito? 들어요. Naka-present tense, no? From the word 듣다, to listen. Yan. And dahil naka-present tense, 들어요. And take note na ang subject mo ay si Minsu, and then yung object na in-applyan is yung 노래, yung kanta. That's why, 를 or 을 yung dinudugtong sa kanya. 민수 씨가 노래를 들어요. Ngayon, magiging pidong na siya. So, isa sa manonotice nyo na characteristic ng pidong, instead na 을 or 를 yung nakadugtong sa object, nagiging i or ga siya. Okay? Kasi nga, hindi naman sa kanya ina-apply yung action. Nagkakaroon lang ng effect sa kanya yung action. Kaya i or ga yung dinudugtong. So, parang na-i-describe kung ano yung action na nagkaroon ng effect dun sa subject or object mo. Okay, so tingnan natin yung pidong form niya, no? So, dito, sabi, 밖에서 노랫소리가 들려요. Sabi, from the outside daw. So, mula sa labas, 노랫소리. So, ibig sabihin yung tunog ng kanta, no? Okay, ay naririnig. So, again, yung verb dito, same, no? 듣다. Kaya lang, nakapidong form na siya. So, again, pag 듣다, ang pidong form is 들리다. So, again, ibig sabihin, from the outside, naririnig daw yung kanta. So, dito tayo sa number 1. Try natin. Angela 씨가 문을 열어요. So, dito ang subject natin si Angela. And ang object natin is yung mun, yung pinto. Yung in-apply na action dun sa pinto ay 열다, open. And dito yung action na pagbukas ng pinto na yan ay ginawa mismo ni Angela.
and na-apply mismo dun sa pinto yung pagbukas, kaya ul or rul yung dinudugtong. Ngayon, pag naging pidong na si Yolda, so ganito na siya. Barami bulloso, so sabi, umihip yung hangin, kaya ano nangyari sa bintana? Bumukas siya. So magiging 창문, so ito na yung ating object this time. So dito, dahil nagkaroon ng effect dun sa window yung pag-ihip ng hangin, so i na yung idudugtong natin. Dahil may batchim siya na ni yun. So again, no, i or ga. Tapos, tsaka mo idudugtong si pidong form ng verb. So yung yolda magiging yollida. Tapos, gawin mo lang siyang present form. Yolyoyo. Or, pwede ding past form. Bakit? Kasi nakabukas na siya eh. Okay, so originally nakasarado siya. Tapos, nung umihip yung hangin, nabuksan. So, pwede ding yolyosoyo. Yan. So, number 1, pwede siyang 창문이 열려요 or 창문이 열렸어요. Now, for number 2, so sabi dito, 동생이 내 책을 찢었어요. So, yung subject ng statement natin is yung kapatid. So, ibig sabihin, siya yung gumagawa ng action. So, hindi pa naka-passive form, no? Hindi pa pidong yung sa unang picture. Kaya, yung subject niya is yung dongseng. So, ibig sabihin, kung may action man na babanggitin dyan, yung subject na yon, which is si dongseng, yung gumagawa ng action. So, yung action na ginagawa is chitta. So, ibig sabihin punitin, no? To tear. Ayan. Tapos, naka-past tense lang. So, napunit na daw. So, ano ba kasing ginawa ng kapatid? Pinunit yung libro. So, yung object na inaplayan or ginawan mismo ng action is yung libro. Kaya, ul or rul, yung nilalagay na particle. So, I am hoping na nagigets nyo bakit ul or rul yung dinudugtong and bakit nagiging i or ga siya. So, again, this one, hindi pa siya passive voice, active voice pa yan, no? Yung subject mismo yung gumagawa ng action and na-apply mismo dun sa bagay yung action. So, dito, pag pidong form na, passive voice na siya. 동생 때문에, so sabi, because of my little sister, no, 동생. Dahil sa kapatid ko, so ano nangyari sa libro? Ano yung effect na nangyari? Napunit. Okay, so check magiging chegi. And then, ano yung pidong form ng chitta? Magkakaroon siya ng gi sa gitna. So, magiging chikida. So, dito, dahil napunit na, gagawin lang nating past tense yung chikida. So, magiging chegi chikyossoyo. Ayan. So, ito yung sagot sa number 2. 동생 때문에 책이 지켰어요. For number 3, so again, ito yung active voice muna siya, no? Yung normal na verb ang ginamit. So, sabi, 공사 중이라서 아저씨가 길을 막았어요. So, dito, yung subject ng statement natin is si 아저씨. So, ibig sabihin, siya yung gumagawa ng action. And yung action na ginagawa niya is yung makta. To block, no? Kumbaga, isara. Alin, saan niya ina-apply yung action na yan? Doon sa gil. Ito yung object ng ating statement. Gil means yung road, no? Or yung daanan. So, ibig sabihin, si 아저씨, binlock niya yung daanan kasi ginagawa siya. 공사 중이라서. So, at the moment, ginagawa yung road kaya nakablock siya. So, yun yung magiging passive voice natin. So, dito, mawawala na si 아저씨. So, dinidescribe na lang, no? Ano na yung naging effect ng action na ginawa ni 아저씨 dun sa object natin, which is yung road. So, naging 공사 때문에. So, because of the construction, so, ano na nangyari dun sa road? Na-block na siya, no? So, si road magiging giri. So, instead na ularul, i or ganang idadagdag, no? So, giri. And then, yung makta, yung pidong form niya is makhida. Yan. Tapos, si makhida, gagawin lang natin past tense kasi nakablock na, no? Dahil nga ginagawa siya. Makyossoyo. Now, for item number 3, nasa pidong pa rin po tayo. So, yung instruction, tingnan daw natin yung example and paano yung ginawa dyan. So, dito, we have yung baby at saka yung nanay. So, si mama, akap-akap or karga-karga niya si baby, no? So, yung nagre-receive ng action na pag-akap ay yung baby. So, siya yung receiver ng action. And then, yung gumagawa ng action is si nanay. So, paano yon? 아기가 엄마에게 안겼어요. So, again, yung subject natin is si
baby. Siya yung nagre-receive ng action. Kaya, iorga yung nilagay sa kanya. And yung verb ay nakapidong na, no? Passive voice na siya. So, instead na omaga, agi를 안았어요. So, pag ganon, ibig sabihin nun, si mama ay inakap si baby. Pero this time, dahil passive voice yung gagamitin natin, so ang magiging statement natin is, yung baby ay akap-akap ni mama. Kaya ganito yung naging itsura ng statement. 아기가 엄마에게 안겼어요. So, try natin yung number 1. So, we have yung maliit na isda and then yung mas malaki, no? So, ang nangyari is, yung malaking isda, kinain niya ngayon yung maliit na isda. So, this one, paano ang magiging statement natin? So, ang gusto nating sabihin dyan para maging passive voice, so, yung maliit na isda ay kinain nung malaking isda. Okay, so, paano yon? So, i-type ko na lang, no? So, dito, 작은 물고기가, so, sino yung nag-receive ng action? Yung maliit na isda, no? Siya yung naka-receive ng action na kinain. So, kinain siya ng malaki. 작은 물고기가 큰 물고기에게 먹혔어요. So, yung 먹다, naging pidong na siya. So, naging 먹히다. And naka-past form lang siya, no? Kaya naging 먹였어요. Now, for item number 2, so, meron tayong isda ulit. And then, isang mangingisda. So, fisherman. So, yung fisherman, siya yung gagawa ng action. And yung magre-receive ng action as an effect is yung isda. So, paano yung nangyari? Nahuli yung isda, no, nung fisherman. So, ang magiging statement natin is, yung isda ay nahuli nung mangingisda. So, paano ngayon yan? Again, gagamitin natin is pidong, no? So, magiging 물고기가 낚시꾼에게 잡혔어요. So, unahin natin si mulgogi. So, siya yung subject na magre-receive ng action, kaya iorga yung dinugtong. So, same with number 1, no? Yung maliit na isda ang subject or magre-receive ng action, kaya iorga yung nakadugtong. And then, yung ating mga verb ay nakapidong form na. So, instead na 잡다 to catch, naging 잡히다. And naka-past tense lang siya since nahuli na nga siya. So, 잡혔어요. So, sino nakahuli sa kanya? Yung mangingisda, 낚시꾼. Okay, so dito sa number 1, same din, no? So, nakapidong na din. Instead na 먹다 to eat, 먹혔어요. So, number 3, so, si Jamshid, ayan, tsaka yung lamok. Kinagat si Jamshid nung lamok, no? So, paano natin sasabihin yon? Si Jamshid ay kinagat ng lamok. Jamshid 씨가 먹이에 물렸어요. Jamshid yung magre-receive ng action as an effect. So, again, yung action na yon is yung paggagat, pero hindi siya yung gumawa, no? Ang gumawa ng paggagat is yung lamok. Okay, so instead na mulda, naging mullida. Yan. And then, yung number 4, so we have yung, thief or magnanakaw and police officer. So, ang nangyari is, tumatakbo ngayon yung magnanakaw, no? So, hinahabol siya ng police. So, paano yung statement natin dyan? Yung magnanakaw ay hinahabol ng pulis. 도둑이 경찰에게 쫓겼어요. So again, si dodok or yung magnanakaw yung nagre-receive nung ginagawang action as an effect. So sino yung gumagawa ng action? Yung pulis. Okay, ano yung action na ginagawa? Yung paghabol. So si 쫓기다, so ito, sulat ko dito, no? 쫓기다. So, yan yung pidong ng 쫓다. Punta tayo sa number 4. So, tingnan ulit natin yung example. Conversation, sabi ni Ga, 왜 전화를 갑자기 끊었어요? So, bakit biglang naputol yung tawag natin? Ano sagot ng kausap niya? 연결이 안 좋아서 저절로 끊겼어요. So, dito binigay yung verb, 끊다. Tapos, ginawa lang siyang pidong form. And, depende sa statement, kung present tense, past tense, or future tense. So, kailangan naintindihan mo yung situation sa usapan, no? Para you can decide kung anong tense ng verb ang gagamitin. So, anyway, ano yung sagot niya? 연결이 안 좋아서. So, hindi daw maganda yung connection. Kaya, na-disconnect yung usapan nila or yung call nila. So, dito tayo sa number 1. So, iisipin lang natin yung pidong, no? Nung binigay na verb. And then, we have to match dun sa situation. So, again, dito nasa gitna yung blank, no? Sabi ko before, kapag nasa gitna yung blank, usually it's
aso, oso, heso form, no? O kaya pwede din si go. So, tingnan muna natin yung number 1. Sabi ni Ga, 새로 이사한 집이 마음에 들어요. Sabi niya, nagustuhan mo ba yung bagong nilipatan yung bahay? Ano sagot ni na? 네, 창문 밖으로 산이 blank 경치가 정말 좋아요. Sabi niya, gusto daw niya, no? Yes, kasi sa labas daw ng bintana ay nakikita yung bundok. So, yung boda magiging boida. So, si boida magiging boyoso. Yan. So, idadagdag natin si oso, no? So, magiging 산이 보여서 경치가 정말 좋아요. So, dahil kita nga daw sa labas ng bintana yung mga bundok, sobrang ganda daw nung scenery. Number 2, sabi ni Ga, 모두 기다리고 있는데 왜 아직도 안 와요? Sabi niya, naghihintay na ang lahat pero bakit hindi ka pa rin dumarating? Anong sagot ni na? 길이 너무 blank. So, 막다. Ibig sabihin, block yung road. Okay, so 늦을 것 같아요. So, si makta, yung kanyang pidong form is makhida. So, dito, makhida magiging 막혀서. So, sabi niya, 길이 너무 막혀서 늦을 것 같아요. Sabi niya, ibig sabihin, sobrang congested nung road. Kaya, I think malilate ako. Tapos, yung second sentence, ayan, sabi niya, 조금만 기다려주세요. Nagre-request siya na pakihintay pa rin daw siya. For number 3, sabi ni Ga, 안젤라 씨에게 전화했는데 다른 사람이 전화를 받았어요. Sabi niya, tinawagan ko si Angela, kaya lang, ibang tao yung sumagot ng tawag. So, ano sagot ni na? 아마 휴대전화를 새로 사면서 전화번호가 바꾸다. So, 바꾸다 is to change. So, sabi niya, ama, maybe. Sa tingin ko, bumili siya ng bagong phone and nagpalit siya ng phone number. So, dito kasi sa Korea, no, nare-recycle yung mga phone numbers. Okay, so, magiging bakwida. So, yung bakuda, ang pidong form niya is bakwida. And then, yung bakwida magiging bakwingot 같아요. So, yung 은것 같아요 na grammar when you're making a guess, no? Kasi sabi niya dito sa una, ama, maybe. So, we can add here yung niyon got 같다 na grammar. Yan. So, bakwing 것 같아요. I think or I guess, bumili siya ng bagong phone and nagpalit din siya ng phone number. So, yung number 4, last one, sabi ni Ga, 요즘 사람들이 어떤 책을 많이 사요? Sabi niya, nowadays yung mga tao, anong klaseng book ang binibili? Sagot ni na, 마음을 위로해주는 책들이 많이 팔다. So, 팔다 to sell. So, magiging palida. So, ito yung pidong form niya, no? And dahil nasa end siya ng statement, so, magiging palyoyo. So, naka-present form lang. So, bakit siya present tense? So, if iintindihin natin yung question ni Ga, so, naka-present tense din siya. And hindi naman natapos na lang yung pagbebenta, no? At the moment, hanggang ngayon, or kahit bukas, magbebenta pa rin sila. Kaya, present tense yung proper ending. Again, yung sabi ni na, 마음을 위로해주는 책들이 많이 팔려요. So, ibig sabihin, yung books daw kung saan nagko-comfort ng mind or nagbibigay ng peace, no, sa iyo, yung madalas na ibinebenta or binibili ng mga tao. So, ayan yung ating pidong. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.